Alright! Good evening Pilipinas and good morning world! At sa ating makababayang OFW at makababayan natin na nandito sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa Team Munti programa, thank you so much sa mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy na po tayo sa nagbabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang mali information na ipapakalat ng mga fake news peddlers, ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing sa mga DBS na mga saltik makabayan. Yes, dapat silang sagutin. Bakit? Kasi paghahayaan dito sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos administration sa katagal makabayan, akala mga paninira ay matotoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, para bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and a happy Friday sa ating lahat. Okay, so before na mag-start mga kabayan, well syempre, as usual, i-check muna natin ang ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. At dito sa listahan, ang nanguna po si Ma'am Shane Sibal. Meron siyang 95 na mga comments. Nandiyan rin po si Joliet Sunakawa. Meron siyang 75 na mga comments. Lerma Sondita. Meron siyang 67 na mga comments. Nandiyan rin po si Robel Ferrer Official. Meron siyang 47 na mga comments. And Lori Mamawag. Meron siyang 35 lahat na mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan natin ating po mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nag-like, lagi po rin shares ng ating mga videos, at doon sa ating mga viewers na na-subscribe sa ating channel. Thank you so much. At syempre, i-acknowledge natin ating po mga channel members. Nandyan si Pusong Inami, Tess Noses, Barbara Butler, Cosmo Defender, Katita Darl, Edmond Casillejo, Samuel Membrado, and Via Habibar. Pasalamatan na mga kabayan ang nabigay sa atin ng super thanks or pang lemon ni Sir Ivan. Thank you so much kay Duna Misayas, nabigay sa atin ng 320 Japanese yen. And thank you so much also kay Euphemia, nabigay sa atin ng $5 US. Thank you so much. At syempre, i-greet natin ating pong mga suki, mga early birds. Yun ang una sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Maricres Hernandez from North Carolina, USA. Nandyan rin po si Jaime Garcia from Nottingham, UK. Trening Lozano, Rales Carlinga, Lula Lels, Filipina Life. Nandyan rin po si Army Lagaso, Shane Sol, Michael Vinas, Luisita Niedo. Hi to Noel Narcida, Maureen De Silva, Flaviana Abila, Fibro Newla from Kuwait. Kasama rin po natin si Anita Gilsinan from the province of Tarlac, Margie Yada from Hong Kong, and hi to Ramiro Bonifacio from Pasig City. Siyempre, i-shoutout natin ating po mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizen. Hello po, kumusta ang lahat? And also, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw. Happy birthday! Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Well, today mukha yatang late sa Ivan makabayan. late na eh. Gabi na po makabayan. Diba supposed to be? Ating pong original po na time sa ating pag-upload makabayan is morning. Supposed to be morning, pero gabi na eh. Kasi alam nyo kabayan, not feeling mo sa Ivan. Ayaw ko sana mag-upload ngayon kasi nga talagang grabe yung sipon ko makabayan. Yung tutulo talaga na parang tubig at saka inuubo rin po si Ivan. Uso dito sa amin makabayan. Well, I'm not sure dyan sa inyong lugar. Dito po usong-uso talaga eh. Usong-uso dito yung sipon at saka ubo. Siguro dahil po sa klima namin dito, palaging umuulan makabayan, ulan ng ulan, at saka kinumagahan naman po, init ng init, ulan, init. So yun po ang resulta makabayan. Not feeling well tayo. Pero anyways, nandito na ho tayo, it's better than never. Hey, di ba?
kailangan po talagang bumangon si Ivan, kailangan talaga po natin po na magbabalita mga kabayan. Kasi ang dami pong nagpapakalat ng fake news. At ang dami pong mga fake news na ipinakalat mga kabayan. Kasi expected na ho natin yan. Dahil po di ba na in-impeach po si Sara doon sa Kongreso mga kabayan sa Kamara. So expected talaga natin yan na re-rest back itong mga DDS. Sila ay napapakalat po na ang dami po, marami talagang mga fake news mga kabayan. Kaya kailangan pong bumangon si Ivan at i-debunk natin po itong mga fake news ng kabilang kampong mga gonggong mga kabayan na mga vlogger. So anyways, dahil late po si Ivan, mukha yatang pareho po kay Sara. Pareho si Ivan kay Sara, late na late eh. Alam nyo kanina mga kabayan, di ba nag-press con po si Sara Duterte? Meron din pong tumawag sa akin, ate pong viewer mga kabayan. Si Ma'am Julieta Camiso yata yun, if not mistaken. Tumawag siya sa akin. Sabi niya, si Ivan, please check mo kaagad kasi nga nag-live daw si Sara Duterte. Sabi ko, ma'am, don't worry, nakamonitor po si Ivan. So chika-chika kami ng konti. Ayun nga, sabi ko sa kanya na Ivan, not feeling well po si Ivan. Napasin niya aking boses mga kabayan. Sabi ko, don't worry, mag-vlog po mamaya si Ivan. Okay? So may mga kabayan ko, actually, nakamonitor po sa mga nangyayari sa Ivan. Doon ko nalaman kay Joy the Vibrator mga kabayan na magla-live itong si Sara 11 o'clock in the morning. Di ba supposed to be 11 o'clock in the morning yung mga kabayan? Yun po ang original time ni Sara na siya po mag-live. Pero late na late mga kabayan. Late siya ng 1 hour and 28 minutes. Kitang-kita sa Ivan, no? 1 hour and 28 minutes na siya po ay na late mga kabayan. So doon kasi ako nanood po kay Joy the Vibrator. Kasi sila po ay nag-live mga kabayan, nag-collab yung 4 na gonggong na mga vlogger, si Joy the Viber, si Sas Orgando Sasot, si Ebejo Calbot, at saka ito pong si I Am Shanwin mga kabayan. Yung mga fake news peddlers na tinawag doon, inibitahan doon sa HOR pero hindi sila pumunta doon kasi nga naduwag mga kabayan. Yes, yung 4 na yon. Sila ay nag-live doon kasi sasabayan sana nila yung live ni Sara Duterte. Natapos na lang ang kanilang live mga kabayan, hindi pa rin po nakita itong si Sara. Hindi pa rin po nag-press con si Sara mga kabayan. So late na rin po. Okay? So bakit ako doon nanood sa kanila mga kababayan? Kasi alam nyo naman po si Ivan, di ba? Mahilig tayo mag-spice pa mga kabayan. Nag-i-spice si Ivan para makita natin po kung ano naman po ang kanilang pinag-uusapan doon para malaman natin ang kanilang plano mga kabayan. Alam nyo ba ang plano nila ngayon? Gusto nilang pagre-resignin itong si Sara Duterte mga kabayan. Yes, you heard it right. Yan ngayon ang panawagan ng mga DDS vlogger doon sa Kalangpoon na si Sara Duterte. Gusto nilang pagre-resignin. Di ba itong mga DDS mga kabayan, nung nanawagan tayo na magre-resign si Sara Duterte, galit na galit sila, ayon lang pare-resignin si Sara Duterte. Di ba naalala natin yan? Di ba noon tayo po'y nag-rally, Sara resign rally, galit na galit po yung mga DDS. Sila rin po'y nag-rally noon na hindi nila pagpaparesignin itong si Sara. Pero ngayon, baliktad yata mga kabayan. Ganon talaga no, yung utak ng mga DDS, hindi natin maintindihan Magunggong talaga Siyempre, mana po sa Kalangpoon mga kabayan, paiba-iba ang kanilang mga sinasabi. Kung na sinabi nila noon, iibahin nila ngayon mga kabayan. Pagre-resign nila itong si Sara. Bakit na naisip niyan si Ivan? Di ba na-impeach na po sa Kamara si Sara? Siguro, naisip po ng mga DDS mga kabayan na talaga pong mai-impeach at saka mako-convict itong si Sara doon sa Senado mga kabayan. Takot na takot kasi sila. Kasi alam nila, si Sara doon sa Senado, tagilid ho yan. Alam mo natin yan, tagilid mga kabayan. Pero marami rin pong medyo natakot sa atin kasi nga marami rin pong mga maka-DDS doon sa Senado. Pero merong darating po na election mga kabayan. Di ba? Marami po diyang mapapalitan. So, alam nyo, ang pag-asa na lang ho dito, ni Sara para hindi siya ma-impeach mga kabayan, mananalo yung kanilang PDP laban or Padapa Laban Slate. Di ba? Alam mo natin yung grupo ng mga kabayan, yung Padapa Laban Slate. Kapag isa lang po doon ang mananalo sa grupo ng mga kabayan, kasi nga di ba kitang-kita natin, nandun po si Kibuloy, anak mo lalo na, hindi yan mananalo si Kibuloy mga kabayan. Si Ipe, anak ko po, walang kwenta yon, hindi yan mananalo mga kabayan. Ang sigurado lang po doon na mananalo, itong si Bongo. Correct, Amro mga kabayan.
'Diba? Kahit nga yan si Amy Marcos, si Senator Amy Marcos, hindi yan mananalo mga kababayan. Kasi nga nag-decide na po yung mga loyalista hindi siya iboboto. Dahil po sa kanya, sinabi the other day na ilalaban niya si Sara sa yung impeachment case si Sara doon sa Senado. 'Di ba nagpahayag na ho siya? So, ibig sabihin, talaga pong hindi nagustuhan ito na mga loyalista, na mga Marcos supporter ang sinabi po ni Senator Amy Marcos. So nag-decide na po the other day ang mga loyalista hindi iboboto itong si Amy Marcos makabayan. Okay, so balik tayo doon sa sinabi po ng mga DDS kung bakit nila pagre-resignin itong si Sara. Kasi nga para pa makakatakbo pa this coming 2028 makabayan bilang presidente. 'Di ba? Yan ang po pag-asa ngayon. Pero tayo po yung mananawagan na hindi dapat mag-resign itong si Sara Duterte. 'Di ba? Tayo na po mananawagan ngayon. Noon, pinaparesign natin po si Sara. Ngayon, hindi natin pagre-resignin itong si Sara para harapin niya yung impeachment case niya doon sa Senado makabayan. 'Di ba? Talagang nagpa-panic mode na ngayon ang mga DDS. Alam kasi nila, tagilid na tagilid ngayon itong si Sara. At isa rin po dito sa nag-advise sa kanila makabayan, 'di ba yung si Justice Carpio makabayan, if not mistaken, si Justice Carpio, meron siyang sinabi na na dapat mag-resign itong si Sara. So doon sila nakinig makabayan. Doon nakinig kay Carpio. Pero doon kasi sa kanyang press con makabayan, nagpaparinig doon si Sara eh. 'Di ba Tinanong siya ng isang reporter doon na handa na ba daw si Sara harapin yung kanyang impeachment case makabayan. At kung sakali daw na siya ay ma-impeach plus ma-convict makabayan, meron na ba daw silang plano dito? Wala pa. Pero sabi niya makabayan, naalala daw nila na pinag-usapan doon sa kanilang team na tungkol doon sa kanyang pagkakaresign bilang sekretary ng DepEd makabayan. Di ba nag-resign siya bilang sekretary po ng DepEd? Ang ibig sabihin, kung ianalisa natin po ang kanyang sinabi ng makabayan, nagpaparinig siya na baka yun po ang kanilang plano na paparesignin itong si Sara Duterte. O diba gustong iiwas sa kanyang kaso makabayan? So babalikan na po natin yung press ko ni Sara. Diba siya po ay late na dumating makabayan? Nung dumating po itong si Sara Duterte, abay sabi niya, 3 question lang po daw ang kanyang tatanggapin makabayan or sasagutin. Kasi according daw ng kanyang team, according po ng kanyang mga tauhan makabayan, hindi siya mag-accept ng mga questions galing sa mga reporter. Kasi yun po ang original plan makabayan. Yun po ang original na plano ni Sara at ng team ni Sara na hindi siya dapat mag-accept or sasagot ng mga questionnaires galing po sa mga mainstream media. At saka doon po sa kanyang press con makabayan, natatawa ako doon eh. Kasi sinabi niya doon makabayan na wala na siyang nasabi na meron ng death threat or meron siyang ginawang death threat doon kay PBBM, Felisa at saka Speaker Martin Romualdez. Diba sabi niya, I did not make an assassination threat to the President. Abay mukhang adik yata makabayan. Sinto-sinto talaga eh, makakalimutan na. Dahil nakalimutan niya makahabayan na sinabi niya na ipapaligpit niya daw si PBBM, si Felisa, si Speaker Martin Romualdez kapag siya daw ay gagalawin makahabayan. Diba sinabi niya, death threat ho yun. Kasi meron na po siyang kinontrata makahabayan na isang assassin. Tapos sabi niya sa kanyang press con kanina, I did not make an assassination threat to the President. Sila lang nagsasabi niyan. Sila lang nagsasabi may assassination, may assassin, may gunman. I did not say that. Wala ba mga kababayan kung talaga eh. Hindi naman tayo makakalimutin itong si Sara, pabaliktad-baliktad talaga eh. Manang-mana talaga po sa kanyang papa makabayan. Diba ganyan po si Digong, paiba-iba ang kamang sinasabi? At not just Digong, pati po ang kailang mga alipuris makabayan. Paiba-iba kagad po ang sinasabi. Kasi alam nila, doon po sa kanilang sinabi nung una makabayan, tagilid sila doon. Ngayon iibahin na. Wala daw siyang ginawa na assassination threat sa ating president. Wala ba makabayan? Gunggong talaga eh. So ipapakita ko muna sa inyo yung konti na po na portion sa kanyang interview makabayan. For more details, let's watch this. 3 questions, no follow-up. Okay. Oh. How are you? Ay, ayoko na. I'm okay. You seen the list of those who signed on? Oo. Marami doon, mga inaanak, mga kumpare, mga naging support sa inyo. What's your reaction?
Sabi kasi, ito lang daw basahin ko. Promise ko lang. We've already started preparing the moment Franz Castro announced the impeachment plans, which was November of 2023. So November of 2023, there were already lawyers doing their work for the impeachment. So we leave it to the lawyers. Last question. Last question. It's not an option. Resignation is not an option. Wala pa tayo doon, ma'am. Na masyado pang malayo yung mga ganyan na mga bagay. Nandun pa lang tayo sa pagbabasa ng. Actually, ma'am, wala pa tayo doon dahil yung mga abogado lang yung nagtatrabaho. Hindi ko talaga alam kung anong ginagawa nila. But I have a meeting with them. Last question, please. The president said he has nothing to do with the impeachment. I do not want to answer that question. Next. Ma'am, confirm po ba na si dating Pangulo Rodrigo Duterte isa sa mga abogado niyo para sa impeachment? I do not want to answer that question. Yes, ma'am. Nakikita niyo po ba na may ihahalin tulad ang sitwasyon ngayon ng bansa sa 1980 pa ni George Orwell? I do not want to answer that question. Last. Question. Last question. Nakakaawa na tayo dito sa loob at nakakahiya yung estado natin kapag iniligay mo siya in a global stage na kung saan pinapanood tayo ng ibang mga lahi at ibang mga bansa. Alam nyo, mas masakit pa ang maiwanan ng boyfriend o girlfriend kesa ma-impeach ka ng House of Representatives. O di ba? Nakuha pa niya maghugot mode makabayan kasi kampante na kampante siya na mananalo siya sa Senado makabayan. Kampanting-kampante. Di ba? So dito po sa kanyang sinabi sa kanyang last portion makabayan, di ba sabi niya, nakakahiya na daw ang estado ng Pilipinas. Ang global stage ng Pilipinas nakakahiya na daw kasi daw tayo ay pinapanood ng mga lider ng ibang country makabayan. Di ba? Yun po ang aking pagkakantinding. Talaga pong nakakahiya. Lalong-lalo na meron tayong isang vice-presidente na sinto-sinto makabayan. Gunggong talaga di ba? Talaga pong nakakahiya kasi ang kanyang ginawa po dito sa ating presidente, sa ating first lady, kay Speaker Martin Romualdez, ang kanyang ginawa doon sa kanyang pag-meltdown, sa kanyang press con makabayan, talaga pong nakakahiya yun. Bakit? Umabot ho yun sa ibang lugar makabayan. Napag-usapan nga na itong vice-presidente dyan sa Pilipinas, ganito ang ginawa sa kanilang presidente. Di ba nabanggit pa nga doon sa isang kilala po na Mr. Media sa ibang lugar makabayan, kung ito daw na klase na vice-presidente, ito ang ginawa sa ibang lugar makabayan, sa ibang lugar, talaga pong wala ng ulo makabayan, talaga pong malilintikan. Pero kasi sa ating bansa, sa Pilipinas, meron kasi tayong napakabait po na presidente makabayan, si PBM, so hinayaan na po natin. Kasi nga, demokrasya daw ang bansang Pilipinas. 'Di ba? Kung sa ibang lugar pa yan na ginawa niya makabayan, talaga po pugot ulo. Delikado si Sara doon. Kaya dito, mga abuso ng abuso, ang mga DDS, nang-abuso sila, 'di ba? Ginagamit nila yung freedom of speech, freedom of expression, ginagamit nila. Kaya nga paragi silang napapakalpo ng mga fake news. Pero hindi yan absolute makabayan, ang kalang freedom of speech. Kaya naisip nila na okay lang, nagpapalabas sila ng ganyan po ng mga fake news, mga statement, okay lang. Kahit binabalahuran na nila ang ating gobyerno, binabalahuran nila, inaapakan na ang pagkatao ng ating presidente, okay lang. Kasi pinanghawakan nila ang kanilang rights na makabayan. Freedom of speech. Diba? Tingnan nyo kung anong klase itong si Sara siya na mag-press con makabayan. Ang daming reklamo talaga Late na nga, reklamador pa. And also, naalala ko makabayan na meron pong ipinost itong si Sasot Rogando Sasot. Kasi sabi niya noon, this is last year, November 29, 2024, sabi niya, please ituloy nyo impeachment ni Sara. 'Di ba? Sabi pa niya noon ni Sasot makabayan. Ngayon, nung inimpeach na si Sara makabayan, galit na galit sila.
'Diba? Wish granted. Kasi nga, mayroon tayong kasabihan, be careful what you wish for. Dahil wish yan ng DDS doon makabayan na impeach itong si Sara Duterte kasi nga, di ba tayo po gin-challenge nila? Kasi meron ng mangyayaring hindi maganda sa Pilipinas, magkakagulo na makabayan kapag i-impeach itong si Sara, well, binigyan sila ngayon ng answer ng taga-Kamara. In-impeach itong si Sara Duterte. Ngayon, so after po sa press con ni Sara Makabayan, merong post itong si Muka Uson. 'Di ba kilala man natin po ito si Muka Uson Makabayan? Well, siyempre, kalyado to ng mga DDS. Ito pong alam na ho natin 'yan. ano siya ni Banat Bay, 'di ba? Totoo ba 'yun, Muka? Sabi ni Muka Makabayan na nakatutok daw lahat ng mga tao sa press con kay Sara Duterte. Nakatutok daw ang sambayanang Pilipino sa press con ni Sara Duterte. Kasi kung titingnan natin makabayan, di ba marami talaga yung concurrence live viewers po doon sa Inday kay Sara Duterte po na page makabayan, halos umabot ng 55,000, 56,000 po na concurrent viewers. Kasi nga marami pong nag-aabang makabayan. Hindi niya inisip sa kanyang sinabi na nag-aabang daw ang taong bayan sa live ni Sara Duterte, nakatutok na makabayan. Normal ho yan. Pag-aakala nila lahat ng mga DDS yun na bilang na yung makabayan. Do you think lahat ng mga DDS lang ang nanood doon? Mas marami ho ang mga pro-admin. Mas marami ho ang mga loyalista, mga Marcos supporter, mga Pinklawan ang nanood doon sa live press con ni Sara Duterte. Kasi nga sila po ay nakaantabay kung ano ang reaksyon, kung ano ang sagot, at saka kung ano ang gagawin ni Sara sa kanyang press con makabayan. Normal ho yan na yan po ay panonoorin. Kasi nga nag-abang po ang taong bayan kung ano ang kanyang sagot makabayan. Alam nyo si Sara kung bakit pinanood yan. Kasi siya po ay isang joke makabayan. She is a joke. Dagdagan natin ng R, she is a joker. At the same time, siya po ay isang horror makabayan. Kaya nga maraming nanood sa kanya kasi nga tayo po ay natatawa, tayo po ay minsan naiinis, tayo po ay natatakot makabayan. Tatlo ho yan Muka Uson. Diba? Kasi siya po ay joker, tayo po natatawa. Normal ho yan. Kasi siya po ay isang joke, syempre siya po ay nakakainis. Bakit? Nakakahiya siya sa ating bansang Pilipinas makabayan na meron tayong ganyan po na isang busy presidente. Horror. Bakit horror sa Ivan? Nakatakot ito. Kapag siya po ay magiging presidente sa Pilipinas makabayan, talaga pong makakamit, talaga pong ma-experience na Pilipinas ang isang horror. Kawawa ang bansang Pilipinas. Sigurado tayo, tataob talaga pong malulugmok sa problema ang Pilipinas kapag siya po ang magiging presidente makabayan. Nakikita ho natin yan. Nakikita na ho natin yan sa mga previous niya na press con. Pati po sa kanyang mga interviews makabayan. Kaya nga tatlo ho yan. Sakto ba? Hey, it's a joke, she's a joke, she's a joker, at saka horror makabayan. So yan po ang nangyari kung bakit pinanood itong si Sara Duterte. Pero kabuuan sa kanyang press con makabayan, walang kwenta talaga eh. Di ba walang kwenta? Kasi nga unang-una doon, nagbasa lang po siya ng kanyang script. Kasi yun lang po ang gustong marinig, yun lang po ang gustong gagawin po ng kanyang team makabayan. Wala siya ibang sasabihin, kundi, pero meron dong napansin si Ivan na siya po ay planong pagre-resignin makabayan. Di ba? So, yun po ang nangyari sa press con kay Sara Duterte. So, anyways, for the makabayan, tungkol doon sa sinabi ko na meron kasi mga napapakalat na mga fake news makabayan, yung si Speaker Martin Romualdez na meron siyang hawak daw na pera makabayan. I am very sure that all of you nakita niyo na po yung picture na yon kasi yun po ay kumalat makabayan. Diba meron ng hawak si Speaker Martin Romualdez na pera. At kausap niya yung congressman from Bohol makabayan. Yung nakalimutan ng name eh. Yung si Ma'am Maria Vanessa Aumentado makabayan. Siya po ang 2nd District of Bohol. Yung babaeng kausap po ni Speaker Martin Romualdez. Okay, so ito po ang pinakalat na picture po ni Jojo Connect TV na nandyan sa Hong Kong. So, nung pinakalat niya makabayan, nakita kagad yan ni Sir Ivan. So, i-screenshot ko, nilagyan ko po ng circle yung kamay ni Speaker Martin Romualdez. Bakit? Kasi sigurado ako na yun po ay edited makabayan. Nung una napansin ko, sabi ko, piki ito. Yung kamay ni Speaker Martin Romualdez
Parang nag-floating makabayan. At saka dito po sa mga edge ng kamay po ni speaker, mayroong mga gray-gray na color. So, ibig sabihin, hindi pulido pagka-edit yung makabayan. Kasi sigurado na po si Ivan. Diba, gintag ko si Jojo Connecteve, si Jojo na vlogger ng mga didis makabayan. Diba, kinull out ko siya. Tinanong ko siya makabayan doon sa aking account. Sabi ko, Jojo Connecteve, totoo ba ang picture na to? I think you know the answer. So ito po ay kinull out ko rin po yung House and BI Makabayan. So yun po ang tanong ko kay Jojo. Chinalas ko siya makabayan kung totoo ba yung picture na yon. Pero hindi siya sumagot makabayan. Pero alam ko na po ang sagot niyan. Alam ko na po ang sagot niya makabayan. Well, siyempre, the same process pa rin po. Napaka-easy yung ginagawa ko kung paano ko ma-debunk yung mga video nilang ipinapakala makabayan at pinapalitan nila ng mga audio na merong Duterte, the same process pa rin po. Kinuha ko ang picture ni speaker at saka dyan sa kilid makabayan. Kinuha ko yung picture na yan, so tiningnan ko doon. And I found out, this is year 2023 pa po makabayan. This is year 2023 pa po. That is May 24, 2023. Andyan po sa post sa Instagram na nagngalan po na Lollipop Sama-sama Kabayan. Sabi dito sa kanyang post, closely working with the Speaker of the House, Ferdinand Martin J. Romualdez, to deliver quality programs and projects to the Lone District of Mandaue, Makabayan. Kasama niya doon sa meeting si Majority Floor Leader, si Dalipi, nandyan po si Congressman Sandro Marcos, and also si Chairman Kiko Benitez. So yan po ay post galing po kay Loli Pop Sama na Makabayan. Kaya alam na alam ko na po yan. Diba? Kaya nga, chindalis ko si Jojo you know me. Hey, hindi nyo malulusutan si Sir Ivan. So, pero gintago pa rin po yung House and also ang NBI Makabayan. Kasi, dapat na pong aaksyonan yung klase mga vlogger na ganito makabayan. Nagpapakalat po ng fake news. At saka nakalungkot dito, marami rin po silang nauto makabayan. Kasi ito po yung nirepost po ng maraming mga DDS na mga supporters. Marami talaga Kaya nga maraming nauto makabayan. Isipin niyo lang po, ganyan na picture. Do you think magpapapicture po yung mga mababatas natin na mayroong kasamang pera makabayan? Diba? Hindi naman po tanga ang mga mababatas natin. Kahit maganda yung intention, like example lang example ito DDS. Kahit maganda po yung intention ng inyong pinag-usapan doon at saka merong pera dyan nakalatag po sa gitna makabayan, kahit okay yung intention mo, iibahin ho yan ng mga tao makabayan. Ibahin ho yan ng mga tao. Not just DDS, pati rin po tayo, mag-isip tayo, ano kaya pinag-usapan nito? Baka iba na. Baka meron pong bayaran na nangyari makabayan. Kasi nga, di ba, pinapakalat nila na meron ng bayaran. Inform daw sa ayuda, meron ganun makabayan, bayaran daw, how many billions or millions. Di ba? Kaya nga, pati rin po tayo, mag-isip na ganyan. Kaya napaka-imposible na meron pong ganun na klase na picture makabayan. So, siyempre, chinek natin yan, and it's good thing na nalaman natin po yung totoo talaga na picture. Ito po'y kuha last year, 2023 pa mo kabayan. O, di ba? So, kanina, gin-call out ko yung taga Bohol makabayan, si Congressman Maria Vanessa Aumentado. So, napatulong ako sa taga PCO. Dapat natin pong i-call out ang congressman ng Bohol, taga Bohol, siya nga pala, siniraan po ng mga DDS ang inyong congressman dyan. Diba? So tama talaga na i-call out natin at saka tulungan nyo si Sir Ivan makabayan para meron pong fast response galing po sa taga Bohol. Kasi itong babae na to, siya po si Congressman Aumentado ng taga Bohol makabayan. Siniraan siya ng mga DDS na daw, dito po sa picture, binayaran daw ni Speaker Martin Romualdez. O, di ba? Sa mga constituents, sa mga supporters po ni Aumentado ng taga Bohol, I am very sure magagalit talaga dito yung taga Bohol makabayan. Kasi mahal po ng taga Bohol si Aumentado. Ngayon, alam nyo ba kung saan galing yung pera na picture makabayan na in-insert dyan sa kamay ni Speaker Martin Romualdez? Galing ho yan sa luma na balita, na picture na doon tungkol doon sa scamming makabayan. Ipapakita ko sa inyo. Yung sa pyramiding scam, this is year 2018 pa ho, sa panahon pa ito ni Digong Makabayan. So according to sa balita, 4 convicted in P3 billion or 3 billion pyramid scam. So yung picture na yung Makabayan, yan po ang kinuha nila at yan po ang in-insert doon sa kamay ni Speaker Martin Romualdez. O, di ba? O, dito.
booking na booking sila makabayan. Paano yan? Jojo Connect TV. Tapos doon po sa kanyang account makabayan, hindi niya pa rin po tinanggal yon hanggang ngayon. Diba? Tingnan nyo po yung account ni Jojo Connect TV hanggang ngayon, hindi pa rin niya tinanggal ang kanyang post. Nagsalig manggol makabayan, nagsalig. Alam nyo ba yung salig? Kasi iniisip niya, nandun siya sa Hong Kong. Kasi siya po ay residente po ng Hong Kong makabayan. Kaya nga talagang lakas loob Lakas loob niya mapakalat po ng fake news. O baka, siguro ito rin po si Jojo Connect TV makabayan, siya yung gumawa ng fake pulburon video ni PBM. Diba? Kasi malakas ang kanyang loob. Nandun kasi siya sa Hong Kong makabayan. Pero malapit lang po ang Hong Kong. Baka magawan ito ng ng way ng taga NBI makabayan. So call out po sa taga NBI. Dapat siseryosohin ninyo itong si Jojo Connect TV kasi kapag hindi, palagi siyang mapapakalat po ng fake news makabayan. So isa na po dito sa sikat-sikat dito po na napakalat po or nag-repost ng kanyang ginawa na image makabayan, ito pong nagangalan na si Zeki Abella. Si Zeki Abella makabayan, siya po ay taga Cebu City. Siya po ay nandyan po sa, if not mistaken, sa San Jose Recoletos yata siya nag-school makabayan. Itong si Zeki Abella, siya po ay isang vlogger na yung comedy makabayan. Comedy ang kanyang style sa vlogging, lifestyle vlogger. Pero bakit siya napunta doon? Ginpost niya yung picture na yung makabayan. Siguro kinuntak ito ng DDS makabayan kasi nga hindi basta-basta po ang kanyang engagement. Siya po ay meron pong 500,000 ang kanyang followers dyan sa Facebook makabayan. Hindi pa kasama dun sa YouTube. Sa Facebook, marami siyang followers, marami siyang mga viewers dyan sa Facebook. Kaya siguro kinuntak ito ng mga DDS. Pero dahil siya po ay kinull out ko makabayan, kinull out ko itong si Zek, ngayon natakot. Natakot mo pa lang yung gonggong Ilang minutes lang po makabayan sa aking post, nawala na doon ang kanyang post, tinanggal. Gonggong talaga Diba ganyan kasi yung mga tao na hindi nila kayang paninindigan ang kanilang mga fake news makabayan, kahit hindi nila alam ito ba ay totoo or hindi, basta makakapanira lang sila ng tao or susunod sila sa gusto ng ibang tao or susunod sila sa ino-joke na script ng ibang tao makabayan, ginawa nila. Pero hindi nila ginvalidate kung yan ba ay totoo or hindi. Di ba malaking vlogger sila? Si Jojo malaking vlogger yan Hindi yan basta-basta makabayan. Pero hindi malang marunong mag-validate katulad po sa ginagawa natin dito makabayan kung paano natin makikita yung totoong picture or videos. Gonggong talaga Di ba? Mag-aral na kayo. Or tuturuan kayo na si Ivan. So, before tayo magpapatuloy makabayan, po sa ating mga talakayan dito, syempre, isa-shoutout natin. Nandyan po si Sarah Brightman Vlog, hi to Paterno Bindana, nandyan rin po si Brenda Barton, Zaframon TV, hi to Emmy Mapalad, nandyan rin po si Emily Basog, Sagittarius, Ramon Agustin, Agnes Baldovino, hi to Emmy Joaquin, nandyan rin po si Nonoy Floren Hills, Pumandawi City of Cebu, hi to Edna Pastrana, nandyan rin po si Kath De La Cruz, Charlie Istabaya, and hi to Ramonita Navarro. Mga DD-shits, para alam nyo kung bakit in-impeach itong si Sara Duterte, kasi nga doon po nanood ko doon sa interview po ng News 5 makabayan. Sino ba dito nakapanood po sa News 5? Kasi nga doon po sa News 5 makabayan, meron kasi in-interview doon na isa pong taga Davao. Siyempre, yan po kitang-kita ho natin, yun po talaga ay supporter po ni Sara Duterte. Kasi siya po ay tinanong makabayan. Ano daw ang kanyang reaksyon, masasabi dito na na-impeach na si Sara doon sa Kongreso. Ang kanyang sagot makabayan, di ba pinost ko yan sa Facebook, ang kanyang sagot, bakit naman in-impeach ang BP Sara namin? Iwala siyang ginawa. Yun ang kanyang exact word na sinabi makabayan. Bakit naman nila in-impeach ang BP Sara namin, wala siyang ginawa? Yun na nga. Diba yun na po ang sagot makabayan, sinabi niya Sinabi na po niya ang sagot makabayan, walang ginawa. Diba? Dahil walang ginawa ito si Sara Duterte, so sayang po ang ating pong tax na ipinasisweldo sa kanya makabayan kasi walang ginawa si Sara. Wala siyang trabaho. So dapat lang talaga na siya po ay in-impeach makabayan. Diba? Tama ba sinabi si Ivan?
Hey, nakatawa talaga eh. Itong mga didis makabayan, hindi ko sila babantayan ka lamang sinasabi. So kung ano ka na sinasabi, nandun na po yung sagot makabayan. Dahil wala pong ginawa si Sara, so dapat na po siya i-impeach kasi sayang po ating tax na ipinambayad sa kanya o ipinansweldo sa kanya makabayan kasi wala siyang trabaho. 'Di ba? At dito po sa video na ipapakita ko sa inyo makabayan para alam po or malaman po ng mga DDS kung bakit siya in-impeach. For more details, let's watch this. May kabuuang 215 congressmen ang pumirma para ipa-impeach si Vice President Sara Duterte nitong Pebrero 5. Sa reklamo, idineklara ng Kamara na unfit si Duterte para maging vice-presidente dahil sa culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption at iba pang high crimes. Sa 7 impeachment articles na transmitted na ng Kamara sa Senado, kasama ang umano'y pagkontrata ni VP Sara ng assassin para ipapatay sina President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Bahagi rin ng grounds of impeachment laban sa vice-presidente ang umano'y maling paggamit niya ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education na hindi rin niya magawang ipaliwanag. Kasama rin sa 7 impeachment articles ang kabiguan ni VP Sara na maidetalye ang lahat ng kanyang ari-arian sa kanyang Statement of Assets, Liability and Net Worth o SALN. Kabilang din sa reklamo ang umano'y acts of destabilization at asal na hindi nararapat para sa isang public official. Inihalal naman bilang prosecutor sa impeachment trial ni VP Sara sina Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro, Antipolo 2nd District Representative Romeo Acop, One Rider Party List Representative Rog Gutierrez, Manila 3rd District Representative Joel Chua, Ako Bicol Representative Jill Bongalon. Prosecutors din sina General Santos City Representative Loreto Acharon, 4Ps Representative Marcelino Libanan, Oriental Mindoro 1st District Representative Arnan Panaligan, San Juan City Representative Isabel Maria Zamora, Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor, at Bukidnon 2nd District Representative Keith Flores. O ngayon mga didishets, ngayon naintindihan nyo na kung bakit in-impeach itong si Sara Duterte. Kasi delikado talaga at siya po ay nakakahiya mga didishets. Bawal na bawal talaga yung kanyang ginawa at sa delikado ho yun. Kung meron tayong ganun nga klase na presidente, nakakahiya ang Pilipinas eh. Ipakita ko sa inyo, itong portion po na sinagot po ni BBM, yung mga tanong po ng mga reporter tungkol doon sa pagkaka-impeach si Sara sa Kamara Makabayan. For more details, let's watch this. Now, I think it is useful, siguro para maunawaan talaga natin ang mga pangyayari at bilang siguro parang paliwanag na rin doon sa mga tanong na nakikita ko sa mga commentator. Number 1, maalala ninyo, nagsimula lahat ito nung I made the pronouncement, sinabi ko na ayaw ko yung sana wag na tayo mag-impeachment. Dahil madaming ibang trabaho at actually it's also not practical. At nung panahon na yon, nung una kong sinabi yun, wala pang nagfa-file ng impeachment. Kaya't sana I was hoping na makumbinsi ko lahat ng kung sino man, wag na muna natin gawin ito. Kung talagang meron kayong paniniwala na kailangan gawin ito, wag naman siguro muna ngayon at marami pa tayong gagawin. Kaya't kung titignan naman ninyo, yung mga kaalyado ko sa House of Representatives, wala sa kanila ang nag-file. Wala sa sumunod naman nila sa hiniling ko sa kanila na wag silang mag-file ng impeachment dahil hindi magandang timing at saka marami pang problema. Ngunit, may ibang grupo, of course, the Makabayan group out of the House of Representatives, Senator Laila De Lima, the religious group nag-file ng 3. And if you remember, nung statement si JPE na sinasabi niya hindi pwedeng pigilin yan dahil may grupo na ayaw.
I think he was referring to Iglesia ni Cristo. So sinabi niya, hindi naman natin pwedeng pigil dahil may grupo o may tao na ayaw yan. At sinabi ko sa inyo, nung tinanong niyo sa akin, sabi ko, I agree with him. Totoo. And if you remember, my words were this: they will now, once the impeachment complaints are filed, they have no choice. The House has no choice. The Senate has no choice. Kailangan nilang i-proseso ang impeachment complaint. And that's exactly what has happened. Once the impeachment complaints were filed, the House and the Senate, they had no choice. Nakatali ng kamay nila. They have to do this. And they have to do it in recognition of the complaints that have been filed. So yun ang nangyari ngayon, and that's why we have come to this point where the House has transmitted already the impeachment complaint to the Senate. We have heard some of the statements made by the Senate President as to how he is planning to handle it. So we will have to see, because it is many, as you've heard before, and that we heard many times during the Corona trial, these impeachment trials are sui generis. And therefore, we have to be very clear how the rules are and how it will be conducted. Yun ang naalala ko, because I was also in the House and I was in the Senate during the Corona trial. Kaya I have some understanding do sa mga procedure. But anyway, that's the way I see it. That's the way that happened. And now I'll open the floor to any questions of yours. Thank you, Mr. President. First question, Ivan Marina, GMA7. Good afternoon, Mr. President. Good afternoon. While it is true na constitutional duty ng House na to act on the impeachment complaint, meron ho silang choice kung i-endorse nila o hindi. Diretsuhin ko na po yung tanong, did you have a hand in this impeachment? No, the executive cannot have a hand in the impeachment. Walang role ang executive sa impeachment. Of course, did we discuss it with the Speaker? Did we discuss it with the other congressman? Of course. And tinatanong, anong plano ninyo? Ano ba talagang gusto ninyong gawin? And that's it. Well, nandito na ito. Hindi na namin maiwasan. But the conventional thinking, Mr. President, is that nothing comes to pass in the House without the President or without Malacanang's blessing. Well, you give me too much credit. But again, what the House has done is clearly the mandate that they have been, the constitutional mandate that they have to proceed with the impeachment complaints. So that's why I think they're just following the procedure. Ang punot dulo nito na-transmit nila ang impeachment complaints sa upper house. One last point from my end, Mr. President. Kapansin-pansin na unang pumirma sa endorsement ng anak ninyo. Did he seek your advice on this, and what did you tell him? Of course, he did. And I said, it was very simple, but I told him. And he said, you know, mukhang magpipirmahan na. What's your opinion? What I should do? And I told him. I said, the process is begun. It has parang batas yan eh. When you're in the legislature, when you file a bill, okay, House Bill number 1, 2, 3, etc., etc. Pag file mo niyan, that bill takes a life of its own. Kahit anong gawin ng congressman na nag-file o senador na nag-file, kahit ayaw niya yung mga changes na magagawin doon sa kanyang bill, wala na siyang magagawa. Because the bill is going through the process as it should. And part of that process will be amendments, etc., additions, all that. The impeachment complaint is exactly the same. Once it has been filed, there is a procedure that needs to be followed already. So sabi ko, andyan na tayo, sabi ko kay Kong Sandro, sabi ko sa kanya, the process has already begun. So, it's your duty now to support that process. So do your duty. That's what I told him. Do your duty. You have to support the process.
You are constitutionally mandated to carry out that process. And you are a congressman, so do your duty. That's what I told him. I didn't know you'd be the first to sign, though. Okay, so ang ginawa dito po ni Congressman Sandro Marcos Makabayan, yan po is back. Hey, 'di ba? Ipinaparamdam dito ni Sandro doon kay Sara na she is crossing the line. Hindi basta-basta kasi 'yon ang ginawa po ni Sara Makabayan, 'di ba? Meron death threat dito sa papa mo. Anong gagawin mo, Makabayan? Alangan ng tatawa ka. Alangan mo, hayaan mo na lang. Yan po'y constitutional duty ni Sandro kasi nandyan po siya sa Kongreso, Makabayan. Dahil po meron pong i-file po na complaint, impeachment complaint dito kay Sara Duterte. So dapat lang po talaga na mag-act si Sandro. 'Di ba? Kasi yan po ay duty niya, Makabayan, or duty ho yan lahat ng mga mababatas natin. At saka wala pong pakialam dyan. Hindi po nakikialam dyan yung executive, ang Office of the President, Makabayan. Wala sila dyan. Bakit? Kasi bawal na bawal ho ito sa batas natin. Napakakailaman po ni PBBM yung Kongreso, Makabayan. 'Di ba? Meron kasing separation of powers. Pero syempre, humingi rin po ng advice sila Speaker Martin Romualdez kay PBBM. Nag-uusap sila kung ano ba ang plano nila. So, sabi po ni PBBM, 'di ba napansin natin na siya po yung nag-stutter, Makabayan. Kahit si PBBM, siya po yung nag-i-stutter na yung gano'n po yung pananalita, Makabayan, kasi siya po ay very careful na sumagot. Careful siya sa kanyang mga binibitawan po na words, Makabayan. Hindi naman siya katulad po dito kay Sara na kahit anong sasabihin niya, okay lang. Kahit nakakasakit na ito si Sara, kahit meron ng hindi maganda dito or meron ng nilabang na batas ito si Sara, okay lang. 'Di ba? Kasi nga, sabi nila, ganun daw yung mga Duterte, Makabayan, hindi nag-iisip. 'Di ba? Parang masaya ka today, iyak naman later. So ganun po yung, Makabayan. Si PBBM, hindi yan. Presidente ho siya. Kaya careful siya sa kanya mga binibitawan po na mga salita, Makabayan. So tama po ang ginawa ng taga-Kongreso. 'Di ba? Tama lang po ang ginawa dito ng taga-Kongreso kasi meron pong i-final na complaint dito kay Sara, Makabayan. Okay? So, before natin pag-uusapan po yung isang fake news na nilabas po ng mga DDS, Makabayan. So, shout out natin. Nandyan po si Sports Shinobi from South Korea, Beatrice Lieva. Nandyan rin po si Jemson, si Jemboy, si Jeriel, at Regine na Mandawi City, Cebu. Greetings from Rodolfo Ranadorobor of Tansaka, Cavite. Hi to Dennis Fernandez from Pasig City, Expedita Hakama from Mindanao. Nandyan rin po si Evelyn Garcia, Pink Lover, Josephine Gallego, Rans Arreglo Molinio Ramos, nandiyan rin po si Ashen, Jesubdo from Calaba, Laguna, Nono Vlogs, hi to Apolonio Nocido, Angelita Holsanger, and hi to Beatrice Santos. Mga kababayan ko, yung isang fake news na ipinakalat po ng mga DDS the other day, and I'm very sure that some of you nakita nyo na yon. Kasi part yon sa good news, Makabayan. But before that, let's watch this. Dumami pa ang mga investor na pumapasok sa bansa ayon yan sa Anti-Red Tape Authority. Kasunod na rin ang mas pinadaling pagkuha ng requirements sa pamahalaan. Princess, bilang panata ng administrasyon ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pabilisin ang paglago ng ekonomiya ng bansa. Malaking bahagi ng mga programa na tumututok dito ay ang pagpaparami ng mga namumuhunan sa bansa. Kung kaya target ng pamahalaan na lalo pang pabilisin ang sistema ng pagpaparehistro at pagkuha ng mga permits ng mga negosyo sa bansa at mas makaakit rin ng mga foreign investors na magtayo ng negosyo sa Pilipinas. Sa isinagawang Ease of Doing Business briefing na pinangunahan ni Anti-Red Tape Authority Secretary Ernesto V. Perez na dinaluhan din ng mga kinatawan ng iba't ibang sektor at ang mga Chamber of Commerce President ng ibang mga bansa, binigyan din ito ang kahalagahan at naging epekto ng digitalization sa programang ito. Pinagmalaki rin ng ARTA na tumaas ang bilang ng mga negosyo sa bansa at dahil dito naging malaki rin ang pagbaba sa unemployment rate and poverty rate ng Pilipinas. Noong 2024, mayroong 59,095 corporations at 16,257 sole proprietor ang mabilis na nairehistro dahil sa digital system. Sa pamamagitan rin ng complaint system na kanilang inilunsad, mas mapapalapit ang ARTA sa mga negosyong may reklamo sa mga proseso at magiging bukas sa mga suwestyon. Bumaba ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong Disyembre 2024. Ayon sa Philippine Statistics Authority, tiniyak naman ng pamahalaan na patuloy na tututukan ang pagpapalago ng ekonomiya at pagbibigay ng mas maraming oportunidad sa mga Pilipino.
si Joshua Garcia ng PTV sa Balitang Pambansa. Yes, Alan, batay sa huling datos ng Philippine Statistics Authority sa kanilang December 2024 Labor Force Survey, nanatili sa 3.1% ang unemployment rate sa bansa noong Disyembre 2024 o katumbas ng 1.63 milyon na bilang ng walang trabaho. Mas mababa ito kumpara sa 1.66 million o 3.2% na naitala noong nakaraang November 2024. Habang tumaas ng bahagya ang employment rate sa 96.9%. Katumbas naman ito, Alan, na nasa 50.19 million na may trabaho. Mas mababa kumpara sa 50.52 million noong Disyembre 2023. Pero mas mataas sa 49.54 million noong Nobyembre 2024. Bumaba ang labor force participation rate sa 65.1% na nangangahulugang mas kaunti ang mga taong aktibong naghahanap ng trabaho. Sa kabila naman na naitala na walang trabaho sa sektor ng agrikultura at manufacturing, dumami naman ang mga trabaho sa transportasyon, konstruksyon at serbisyong publiko. Ayon pa sa datos ng PSA, pinakamarami nagtatrabaho na naitala ay sa sektor ng serbisyo na may 60.5% habang nasa 21.3% ang nasa agrikultura at 18.3% sa industriya. Kasabay dito, bumaba naman ang underemployment sa 10.9%. Kaugnay nito, patuloy na tinututukan ng pamahalaan ang takbo ng ekonomiya para mas mapabuti pa ang pagbibigay ng oportunidad sa mga manggagawang Pilipino na magkaroon ng maayos at kalidad na trabaho. Love for All program umarangkada sa Bayambang, Pangasinan. Bukod sa serbisyo medikal, nakatanggap din ng family food packs at libreng serbisyo mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno ang mga benepisaryo. Angelique, mahigit 1,000 individual o benepisyaryo ang dumalo sa Love for All project na pinangunahan ni First Lady Liza Araneta Marcos dito sa Bayambang, Pangasinan. Pasado alas 10 kaninang umaga nang dumating si First Lady Liza Araneta Marcos upang pangunahan ng Love for All sa Bayambang, Pangasinan Prayer Park Pavilion 1. Layunin ng Love for All ay makapagbigay at mailapit ang libreng serbisyong medikal sa libu-libong mga residente ng Bayambang, Pangasinan upang tiyakin na ang bawat mamamayan ay may pantay na akses sa kalidad sa pangangalaga sa kalusugan. Sa naging talumpati ni First Lady Araneta Marcos, ang Love for All project ay isa lamang sa mga naging pangako ni President Ferdinand Marcos Jr. na mabigyan ng mga Pilipino ng serbisyong medikal. Every time the Love for All team meets, we always remind ourselves that this is just an extension of what my husband always says, which is lagi po nating mahalin ang Pilipinas, lagi po nating mahalin ang Pilipino. Pinasalamatan ng First Lady ang mga private sectors na nagbigay ng cash donations para sa scholarship at livelihood program. Ganon din sa mga local government unit, government agencies, kasama ang Department of Health at Social Welfare and Development Office at iba pa. Bukod sa serbisyong medikal, nagbigay din sila ng ibang serbisyo mula sa gobyerno, tulad ng pagbibigay ng family food packs ng DSWD, legal services ng Public Attorney's Office, konsultasyon mula sa LTO, TESDA, DTI, DA at iba pa. Mayroon ding free services mula sa Pag-ibig, PhilHealth at Philippine Navy. Si Aling Maribel na isa sa mga benepisyaryo, lubos ang kanyang pasasalamat dahil isa siya sa nabigyan ng serbisyong medikal. Ito ang unang pagkakataon na naipakonsulta niya ang kanyang kalusugan ngayong taon. Dahil sa mahal ang magpakonsulta at mahal din ang mga gamot, hindi ito regular na nagpapakonsulta. Ngayon, nagpa-check up ito ng mata, nagpa-ultrasound at nagpabakuna. Nagpapasalamat po ako, ma'am. Thank you po. Kasi ito nga po, nagkaroon po kami ng ganitong libre po para sa aming lahat, lalo na po yung mga katulad ko na mahirap. Ipinahayag din ni 3rd District Congressman Rachel Arinas ang kanyang pasasalamat dahil isa ang Bayambang Pangasinan ang naserbisyuhan ng Love for All project. Ang Bayambang Pangasinan ang kauna-unahang lugar na sinerbisyuhan ng Love for All ngayong taon. May 2023 nang simulan naman ang nasabing proyekto. Magpapatuloy ang mga nasimula ng PhilHealth, partikular na sa pagpapatupad ng Universal Healthcare ngayong meron na silang bagong pinuno. Nagtalaga na ng bagong pinuno ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth, si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ipinuesto si Dr. Edwin Mercado bilang Presidente at Chief Executive Officer ng PhilHealth.
Kasunod ito ng kanyang panunumpa sa harap ni Pangulong Marcos sa Malacanang. Pinalitan ni Mercado si Emmanuel Ledesma Jr. na nagsilbing presidente ng PhilHealth sa loob ng higit 1 taon. May 35 taong karanasan sa hospital management ang bagong pinuno ng PhilHealth. Vice Chairman ng Mercado General Hospital Qualimed Health Network simula March 2021 at regular na faculty lecturer sa Ateneo School of Medicine and Public Health. Pinag-aaralan niya ang gastos ng bawat miyembro para sa global coverage ng mga inpatient services at isinusulong ang paggamit ng artificial intelligence sa mga community health workers sa paghatid ng pangunahing pangangalaga sa kalusugan. Ikinalugod ng PhilHealth ang pagkakatalaga kay Mercado na may malalim na karanasan sa medical field. Positibo ang ahensya na maipagpapatuloy ang mga nasimula ng PhilHealth, partikular na ang pagpapatupad ng universal health care na nag-aatas sa mabigyan ng disenteng medikal na serbisyo ang mga Pilipino. Ipinaabot naman ni Health Secretary Teodoro Herbosa ang kanyang pagbati kay Mercado at pinasalamatan ang paglilingkod ni Ledesma. So, siya na ngayon ang bagong presidente ng PhilHealth Makabayan, si Dr. Edwin Mercado. So, kanya pinilitan yung pong si Ledesma Jr., yung sinabon doon sa Kongreso Makabayan, yung sa PhilHealth. Di ba, naalala ko na mayroong sinabi po dito si Janet Garin na dahil daw mayroong hindi pagkakaintindihan dito itong si Ledesma Jr. at saka ito pong sa DOH na si Herbosa Makabayan. Di ba? Palagi daw merong quarrel, hindi natin alam kasi internal yun na issue Makabayan. Pero yan po inalaman po ni PBM. Di ba? Napag-usapan or napasok ito sa statement ni Garin doon po sa Kongreso Makabayan sa plenaryo. Naalala natin yan. So doon natin nalaman na meron palang hindi pagkakaintindihan ang PhilHealth at saka yung DOH Makabayan. So dahil po sa asta ni Ledesma, so kaya nga merong problema yung PhilHealth Makabayan. So, asahan natin na mas gaganda pa yung benepisyo na makukuha natin po dyan sa PhilHealth kasi nga iba na po yung presidente. Yan pong si Edwin Mercado Makabayan. Magaling rin po daw yan. So, sabi po nila. So, babantayan natin yan. Babantayan talaga. Kasi nga diba nabantayan natin Makabayan. Napansin nyo ba na gumaganda ngayon yung serbisyo ng PhilHealth? May mga added benefits, pati po yung mga nakuha na mga discount na mga pasyente doon po sa Hospital Makabayan. So dito po sa issue ni Ledesma, kung nakalimutan nyo, di ba sabi pa nga nila Makabayan, isa ka pala, dito natin po i-insert. Ano yung fake news na ipinakalat ng mga DDS ngayon, Sir Ivan? Tungkol po sa PhilHealth Makabayan. Kasi according po dito ng bata, yung bata-bata po ni Digong Makabayan, ang PhilHealth daw ay the bankrupt na. Kaya nga merong ngang na medyo nag-worry Makabayan na viewers natin. Merong nag-message sa akin 4 yata yun na sabi lang, Sir Ivan, totoo ba itong sinasabi? Totoo ba itong balita to na bankrupt daw yung PhilHealth? Yun po ay fake news Makabayan. Fake news na fake news. So ang nagsabi niyan, ito pong nagangalan na si Amy Lazaro Javier. Siya po yung Supreme Court Chief Justice Makabayan. So dito po sa post, at saka yan po yung sinakyan siyempre ng mga DDS, tabi dito ni unselfless, most corrupt national budget, bangkarote ang PhilHealth, kaya impeach BP Sara de Makabayan. So yan po si Amy Lazaro Javier. Alam niyo ba, siya po inappoint po ni Digong Makabayan. So dito po sa credentials ni Amy Javier, dito po she was appointed by President Rodrigo Duterte replacing Associate Justice Noel Tiham. So talaga pong tuta siya ni Digong Makabayan. So para ma-divert yung issue dito kay Sara, gumawa sila ng bagong fake news Makabayan. Bankrupt daw ang PhilHealth. Bankrupt ba ang PhilHealth? Una-una, sinabi ba yan ng dating presidente po ng PhilHealth Makabayan na bankrupt ang PhilHealth? Di ba wala? Sinabi ba yan ng taga-palasyo na bankrupt ang PhilHealth? Di ba wala? Kasi meron po tayong funds na 600 billion pesos Makabayan. Merong funds, talagang funded po ang PhilHealth. Meron pong pera Makabayan. Kaya nga hindi sila binigyan po ng subsidiya kasi nga talaga pong kayang-kaya po ang serbisyo ng PhilHealth kahit wala pong funds o wala pong budget ibinigay ang gobyerno natin. Kasi meron nang 600 billion pesos na nandun po daw sa Bangko Makabayan, ininvest daw kasi.
ininvest na yung makabayan. Di ba yan po doon lumabas doon sa investigation? Ininvest po yung 600 billion pesos. Kaya tayo po hindi mag-alala kasi kayang-kaya po tugunan, bigyan po ng serbisyo ang mga kababayan natin po. Yun, lalo na siyempre, kailangan po talaga natin po ng healthcare sa Pilipinas. Number 1, kailangan po natin po ng healthcare na sa Pilipinas makabayan. Kaya nga nandyan po yung PhilHealth. So malaking tulong po yung PhilHealth. Don't worry mga kababayan ko, hindi po bankrupt ang PhilHealth. Paano mababankrupt ang PhilHealth? Malaki nga yung budget makabayan, 600 billion pesos. Ang problema lang kasi noon, sa panahon po ni Digong, sa panahon po ni Ledesma makabayan, ininvest kasi ang pera ng PhilHealth. Yung monthly interest na makukuha doon sa ininvest na pera makabayan, yun kasi ang ipinimbayad nila sa mga hospitals. Di ba nagrereklamo yung mga hospitals makabayan? Nagrereklamo sila sa PhilHealth kung bakit daw delay, lagi magbabayad ang PhilHealth. Kasi nga ininvest makabayan. Kaya nga hindi sila ngayon binigyan po ng budget, hindi sila binigyan ngayon ng subsidy ng gobyerno natin, dapat gagamitin po yung 600 billion pesos makabayan. Kasi unang-una, hindi bangko ang PhilHealth. Pero hindi pa tayo sure kung talaga bang yan po ay talagang sinabi ng taga Supreme Court Chief Justice na si Amy Lazaro Javier. Kasi napaka-easy na lang po ngayon makabayan nagagawa po ng mga fake news, di ba? So hindi ko sinasabi ditong totoo talagang sinabi yan ni Ma'am Amy, baka iba ang gumawa makabayan at hindi ito alam ni Ma'am Amy Javier, okay? Siyempre yung mga DDS mahilig kasi mapapakalat po ng fake news makabayan. So again, hindi po totoo, yan po yung fake news, hindi po bankrupt ang PhilHealth. Okay? So anyways, kasama rin po natin si Emerald Jimenay, Trinidad Lozano, Catholic Faith. Nandiyan rin po si Jose M. Bornos, Boboy Elmido Costin Sadugyo, Wing Salvatierra, Carlo Coscoluela, hi to Merna Borromeo, Felicitas Manibog. Nandiyan rin po si Pal P. Javier. Hi to Osborne Gislani. I-shout rin po natin si Nida Echaka, Teresito Lu, Rose Vismanos, nandiyan rin po si Lionel Desiderio, JRN, Nonski Pasamonte, Tess Tamaliwan, Noni Erika, hi to Jeremiah C. Guerrero, hi to Lowy Lucagan, LV Shimezo, Percy Shalana, nandiyan rin po si Ja Daga, Bong Yu, Apple Nash, Derek Erwina Argilies. I-shout natin si Felisa Liano, Max Sebastian, Joliet Sonakawa, Rigos Maranan Ofelia. Nandiyan rin po si Helda Balomino Pita, Edwin Salamanca, and hi to Rijak Alvarez. Okay, so mga kababayan ko, yan natin manakalap ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po mag-share. Libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Makapangyarihang Diyos, sa magandang umagang ito, lumalapit po ako sa iyo na may pusong puno ng pasasalamat at pag-asa. Salamat po sa kaloob ng buhay. Naway ang aking mga iniisip, salita at gawa sa araw na ito ay mabigay ng kaluwalhatian sa iyong pangalan. Pagkalooban mo po ako ng lakas upang harapin ang mga hamon sa araw na ito ng may tapang at pagtityaga. Idinadalangin ko ito sa pangalan natin Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan and I hope to see you again on my next video.